Pakinggan na lang natin to. Pakinggan na lang natin tong maikling ano ni Senator Bongo. Maikling talumpati niya. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Sige, ano pa? At wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture? With the... Ayan, naiintindihan nyo na siguro kung kasi maraming nagsasabi, si Senator Bongo, bakit naging defensive siya? Bakit nag-declamation siya? Doon sa Senate Blue Ribbon Committee nung opening statement niya. Binigyan siya ng opening statement eh. Sinabi nga niya, inumpisahan niya na alam mo kung bakit may intel si Senator Bongo na para makalimutan itong mga issues na nangyayari ngayon. In order para malimutan to, alam mo gagawin nila? Ida-divert nila kay Senator Bongo. Siya ang gagamitin, ididikit sa Parmali, ididikit kay Duterte para makalimutan si Zaldico, si Bongbong Marcos at saka si Romualdez ang magnanakaw sa flood control. O kaya doon pa lang, dinidepensaan niya na yung sarili niya. Ang aga niya dinipensaan yung sarili niya, di ba? Medyo na-awkwardan kayo doon. Pero eto na yung direction nila, ito talaga. Lumabas si Dick Gordon, di ba? Biglang inactivate nila lahat. Lumabas si Trillanes, lumabas si De Lima. Inactivate nila lahat ng mga kalaban ng mga Duterte para yung atensyon ng tao mapunta sa mga Duterte. Hindi na mapunta kay Romualdez. Hindi na mapunta kay Bongbong. Again, ang pagnanakaw nangyari ngayong 2025. Anong kinalaman ni Bongo doon? Anong kinalaman ni Duterte doon? Anong kinalaman ng Parmali doon? Anong kinalaman ng CLTG doon? Ang may Ghost Project, hindi naman CLTG. Ang may Ghost Project, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bicol, diyan sa Quezon, diyan sa Ilocos Norte, diyan merong mga Ghost Project. Bakit? Yung mga project, yung koneksyon ng kumpanya ng tatay ni Bongo daw, tsaka ng mga Diskaya, tinitingnan, meron ba silang Ghost Project? Wala naman, di ba? So, dinidemonize nila yung pangalan ng mga Diskaya para lahat ng konektado sa Diskaya, mapintahan nila ng marumi. Corrupt. Putang ina, kung doon ng pagbabasihan natin, si Bongbong Marcos sumumpa sa kanya yung mga Diskaya. Pinatakbo pa ni Bongbong Marcos na mayor yan, alyado niya. Oo, alyansa yan. Diyan sa Pasig, binanatan si Vico Soto. Kaya itong mga Pinklawan, tatanga-tanga talaga eh. Ginamit ni Bongbong ang mga Diskaya para babuyin si Vico Soto. Kaya tataka ko dito kay Vico Soto, bakit parang kumakampi pa kay Bongbong. Ibinaboy siya ng tandem ni Bongbong Marcos at mga Diskaya dyan sa Pasig kung ano-anong balitang pinakalat tungkol sa kanya na wala namang katotohanan. Itong Diskaya may picture din kasama si Ping Lacson. Bakit yung koneksyon sa tatay ni Bongo, hindi direkta kay Bongo sa tatay? Bakit yun ang pinaiimbestigahan? Bakit hindi imbestigahan yung connection ni Bongbong Marcos dito sa mga Diskaya? Sinabi na nga ni Chavit yung mga Diskaya ang nakakuha ng pinakamalalaking mga proyekto saan? Sa Ilocos Norte.
O sa Ilocos Norte, baluarte nila, tapos alyansa, kakampi pa nila. Conflict of interest na kagad. Lumalayo pa tayo eh, nandiyan talaga problema. Pero kahit na anong klaseng diversion ang gamitin nila, gawin nila, hindi na nila maimalilin lang ang taong bayan. Dahil taong bayan na mismo at saka kalikasan na nag-e-expose ng lahat ng katiwalian nila. Malay mo. Malay mo, oo. Naku po, sabi ko nga sa inyo, wag nyong sagarin ang taong bayan. Ginawa nyo nang ang tanga ang ombudsman, yung posisyon ng ombudsman na yan na dapat nagtatrabaho ng matino, ginawa nyo nang ang tanga yan eh. Binaboy nyo na nga lahat ng mga ng mga ahensya ng gobyerno eh. Huwag nyong antayin talaga na ang mga Pilipino maging katulad na ng Madagascar na Nepal at saka nung yung isang bansa Indonesia ba yun? O wag nyo nang antayin na mangyari yan kasi baka masyado kayong kumpiyansa dahil yung mga rally hindi nagtutuloy-tuloy. Sagarin nyo. O subukan nyo pang sagarin ng sagarin para magkaalaman. LTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. You can always say, babaero to. You can always say, tamad ito. You can always say, bobo ito. Pero hindi mo pwede talagang idikit sa Duterte brand ng politika, ng public service, yung corruption at saka yung drugs eh. Hindi talaga pwede mga boss, hindi talaga. Mali eh. Mali eh. Maling-mali na ididikit mo. Ang dami resibo ng mga Duterte at ng mga Duterte-aligned politicians eh. Lahat yan maayos eh. Actually, puro minor nga lang yung mga nakikita nilang butas sa mga ito eh. Ganun sila kapulido. And ganoon yung mentorship ni Pangulong Duterte sa kanila. So you can call them any names na gusto nyong itawag sa kanila, but never ma-involve sila sa drugs, lalong-lalo na sa corruption. You can try harder, pero people will never. You can pay the media, you can pay vloggers, you can pay anyone, anybody. Nang lahat ng kaya nyong bayaran para sirain ng mga Duterte. But majority of the Filipinos will never agree na corrupt sila at mga drug lords sila. Lagi niyong tatandaan yan. It's always up to the masses. Yung 70% na bilang ng mga Pilipino na mahihirap, na napagserbisyuhan ni Bongo, ni Bato, ni Inday Sara, ng mga Duterte at ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ninyo mabubura sa isip at puso nila yung mga naitulong sa kanila nitong taon na to. Gusto nyo, pagtanggol natin si Romualdez, si Bongbong, si Zaldico, bukod sa ninakawan tayo, wala nang ginawa sa bayang Pilipinas. Anong klaseng utak yan? Di ba?
Ay nako, at itutuloy natin itong video na to ni Senator Bongo. Sa susunod na vlog, i-discuss din natin yung mga bagong patutsada ni Inday Sara sa kanyang malupit na press conference kahapon. Mas mabibigat yung mga binitawan niyang mga salita ron, kaya re-reactionan natin yon. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo, mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-hit ng notification bell para lagi kayong informed. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Banateros. Banat by Coach Oli, Jay Guevara, Paring RJ, Master Judea, Sir Jack, and yours truly, Boss Dada TV. Salamat po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan,